Ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Ang tunay nga na po na napakahalaga po ang nagtatapik po ngayon ng banal na Espiritu sa ating mga buhay sa umaga pong ito. Sapagkat dito po natin matitest ang ating mga sarili. Dito po natin masusubukan ang ating paniniwala. Dito po natin masusubukan ang ating pananalig at pakikipagrelasyon sa Diyos na buhay. Kaya nga ang topic pong ito ay napakahalaga, kaya kailangan magbukas po tayo ng ating pandinig para hindi po tayo uuwi na hindi po natin na uunawaan ng revelasyon o revelation na gusto ipaabot po sa atin ng Diyos ngayon sa ating mga buhay. Ang title po ng pamagat po ng ating papakinggan na mensahe po ng Diyos ay kahulugan ng pagbitaw natin sa mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Ang ibig sabihin ng bitawan mo ang mga bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos. Yun po yung title po ng ating tatalakayin. Sabi niya nga po dito sa unang Pedro chapter 2 verse 1 hanggang 12, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pasamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at mga papuri at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Tunay nga po na ang kahulugan ng binatawan mo ang mga bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos ay maaaring ang pag-iwas o pagtalikod sa mga bagay na maaaring makapag-alis sa iyo sa tamang landas sa Diyos at makapagpapatahak sa iyo sa kasalanan o paglayo sa Diyos. Yung mga bagay raw na magiging hadlang sa atin sa pakikipagrelasyon po natin sa Diyos, at kailangan raw po bitawan po natin ang mga bagay na ito para hindi raw po ito maglayo o malayo po tayo sa Diyos. Kailangan naririto po yung desisyon na mahalaga na kailangan meron po tayong panuntunan at desisyon sa buhay, lalo na kung ang mga bagay na ito ay maglalayo po sa atin sa Diyos. Kaya ito ay maaaring tumutukoy sa mga sumusunod na number 1, yung maglalayo po sa atin sa Diyos. Number 1 ay ang mga bisyo o mga gawain hindi tama na maaari makapag-alis sa iyo sa tamang landas sa Diyos, tulad ng pag-inom ng alak at pagsusugal at iba pa. Kaya nga, yung kahulugan ng bitawan mo ang mga bagay na maglalayo sa Diyos ay kailangan po magdesisyon. Tulad po ng pag-inom ng alak. Nasa ating po desisyon po yan kung iaalis po natin ito sa ating katawan. Yung paninigarilyo at pagsusugal, desisyon po natin po yan kung iaalis po natin po ito sa ating mga sarili para hindi po tayo malayo sa Diyos. At kung alam naman po natin na sa bawat pag-inom po natin ng alak, sa bawat pagsusugal po natin at sa bawat paninigarilyo po natin ay nalalayo po tayo sa Diyos, bitawan na po raw po natin ito. Kaya nga, bitawan po natin ang mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya po yung sigarilyo o yung alak o yung pagsusugal ay siya yung nagiging dahilan ng paglayo po natin sa Diyos, umiwas na po tayo rito. Bitawan na raw po natin po ito. Itong mga kaugalian pong ito at mga nakasanayan po natin ito sa ating buhay. Para hindi po tayo malayo sa ating Panginoong Diyos. At kung ayaw po talaga nating malayo sa ating Panginoong Diyos, magdesisyon po tayo na huwag na pong uminom ng alak. Huwag na po tayong magsugal. Huwag na po tayong manigarilyo at gumawa ng iba pang mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Na sa ating pong pasya. Hindi po sa ating kapitbahay, hindi po sa ating asawa, hindi po sa ating karelasyon o kaibigan, at sino mang tao na nasa paligid po natin. Na sa ating sarili po yung desisyon sa pag-iwas po natin sa mga bagay na nabanggit tulad ng pag-inom ng alak, pagsusugal at paninigarilyo. Nasa ating pong desisyon. Upang yung sinasabi po rito ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 2 verse 1 hanggang 12, nasabi, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran
na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikitigma sa inyong mga sarili. Totoo po ito, yung sinasabi po ni Apostol Pedro po ito. Dahil sa bawat paninigarilyo po natin, sa bawat pag-inom po natin ng alak, sa bawat pagsusugal po natin at iba pang mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos, ay kinakalaban daw po natin ang ating mga sarili. Ang ating sarili. At inyong sarili. Kapag nakakilala na kayo sa Lord, nakakilala na kayo sa Diyos, ay gumagawa pa kayo ng mga bagay na tulad ng pag-inom ng alak. Yan po raw ay maglalayo sa inyo. Maglalayo yan. At maaaring ilayo ko rin kayo nito sa Diyos. Kaya kung alam nyo, yung pagsusugal, yung pag-iinom ng alak at pagsusugal ay maglalayo sa inyo sa Diyos, bitawan raw po natin ito. Bitawan raw po natin. Ibig sabihin ng bitawan, lumayo, alisin sa ating mga buhay. Upang sa ganun, hindi tayo malayo o mawala sa Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po ng topic po talaga nito eh. Yung kahulugan ng bitawan mo ang mga bagay na maglalayo sa inyo sa Diyos. Desisyon po ang kailangan po dito. Hindi malalayo sa iyo at hindi lalayo sa iyo at hindi mawawala sa iyo ang pag-inom ng alak kung hindi ka magdedesisyon na bitawan ito. Ganon din yung sugal. Ganon din yung paninigarilyo. At mga iba pang mga bagay na ginagawa po natin na labag sa utos at kalooban ng Diyos. At pag alam natin yung ginagawa po natin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bitawan na raw po natin yun. Para hindi raw po tayo malayo sa Diyos. Dahil kahit ipilit natin, kahit nag-church tayo, kahit umaawit tayo, nagigitara tayo, tumutugtog tayo, nangangaral tayo ng salita ng Diyos, ngunit ginagawa pa rin natin yung mga bagay na nakasanayan natin tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, malalayo pa rin po tayo sa Diyos. Bakit? Dahil ayaw nga po ng Diyos ang mga bagay na makasalanan. Tulad ng mga nabanggit. Kaya pag alam mong ikay Kristiyano na, pag ikay born again na, pag ikay nakakilala na sa Diyos, kailangan bitawan. Kailangan alisin. Kailangan magdesisyon na mula sa araw na ito, dahil ako'y tunay na nakakilala sa Diyos, bibitawan ko na ang pag-inom ng alak. Bibitawan ko na ang paninigarilyo. Bibitawan ko na ang pagsusugal at ibang mga bagay pa na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At lalakaran ko na yung will ng Lord sa buhay ko upang sa ganun, hindi ako bitawan ng Diyos na lumikha sa akin. Dapat ganun po yung ating mga thinking at mga to. Hindi yung, ay bahala sila dyan. Basta ako masaya rito. Nagiinom ng alak, naninigarilyo. No! Pag Kristiyano ka na, pag umaatin ka na, lalo na kung nabaptize ka na, dapat meron ka ng mga desisyon na hindi mo na dapat gawin. Lalo na kung ikaw ay nakipagrelasyon na at nakapagtipan na sa ating Panginoong Diyos. Hindi dapat yung tayo yung masunod, kundi yung ating Diyos na ang masunod po sa ating mga buhay. Be control yourself. Lalo na pag naroon na po yung temptation ng tukso na inaalo ka na mag-inom ng alak ng kaibigan mo. Dapat meron kang paninindigan. Dapat meron kang prinsipyo. At higit sa lahat, matapang ka na magsabi na, hindi na ako inom brad kasi born again ako. Ayoko na yan brad dahil Kristiyano na ako. Hindi na ako maninigarilyo brad kahit alukin mo ko yan dahil nagdesisyon na ako, natitigilan na ito. Pag ganun ang ginawa po natin sa ating mga kaibigan, na talagang prangka po tayo, nasabi sa kanila na ayoko na, hindi po nila tayo mapipilit. Bakit? Makikita nila yung paninindigan mo sa iyong sarili. At makikita nila yung tunay na pagbabago mo. Kaya sabi nga po dito ni Apostol Pedro na talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Yun po yung mga nabanggit. Kaya pag nilalabag po natin ang utos po ng Diyos, parang kinakalaban na rin po natin yung ating mga sarili, hindi lang po yung utos ng Diyos. Kaya sabi niya po dito sa 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintilo. Mamuhay daw ng maayos. Ano po yung mamuhay ng maayos? Pag alam mo ng Kristiyano ka na, pag alam mo ng born again ka na, pag alam mo na kakilala ka na sa Diyos, mamuhay ka na may pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Hindi yung sinasabi nga na Sunday Christian ka lang, tapos pagdating ng Lunes at Sabado, hindi makita yung liwanag na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nakikita lang yung liwanag na ibinigay sa iyo ng Diyos tuwing Sunday. Dapat hindi po ganun. Dapat lumalakad po tayo sa liwanag. Lumalakad po tayo sa salita po ng Diyos. Yun po yung dapat po natin gawin sa bawat pamumuhay at bawat dumadaan na araw sa ating mga buhay.
Hindi pwedeng dalawa ang mukha natin. Hindi pwedeng may maskara po tayo. Kailangan totally ilantad po natin yung ating totoong mukha, yung totoong anyo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, at sa ating mga pamilya. Hindi pwedeng makikita lang yung kabanalan sa mga buhay po natin tuwing araw ng linggo. Dapat hindi po ganun. Dapat mula Lunes hanggang Linggo makita yung kabanalan at yung gawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Sa paanong paraan? Magdesisyon nga po. Na iwanan yung pag-inom ng alak, iwanan yung pagsusugal, iwanan yung paninigarilyo, at higit sa lahat, lumayo sa mga bagay na alam nating kasalanan. Hello? Alam naman po natin, amen? Alam po natin kung tama yung ating ginagawa. Alam po natin kung mali yung ating ginagawa. Pero kung alam naman po natin tama yung ginagawa po natin, gawin po natin. Pero kung alam naman po natin mali yung ginagawa po natin, huwag na po natin gawin. Dahil sabi nga po dito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman, nakikiligma sa inyong mga sarili. Kaya mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang iyong o inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Tinan nyo, pag nilakaran po natin yung will ng Lord sa bawat araw at makita po talaga nila yung ilaw sa ating mga buhay at talaga makita po nila yung ating pagbabago, magpupuri daw po sila sa Diyos. Magpapasalamat daw po sila sa Diyos. Dahil bakit po magpapasalamat? Dahil nakita po nila yung inyong pagbabago. Ang inyong pag-alis, pagbitaw doon sa mga nakasanayan nyo. Totoo po yun, hindi po biro na bumitaw, lalo na sa pag-inom ng alak, bumitaw sa paninigarilyo at pagsusugal. Mahirap po dahil nakasanayan nga po natin. Pero isipin, tandaan nyo po, nung bata pa po tayo, hindi po tayo nagsusugal, hindi po tayo nagiinom, hindi po tayo naninigarilyo. Bakit lang po tayo nag-inom? Bakit lang po tayo natutong magsugal? At manigarilyo at iba pa? Dahil meron po tayo mga nakasamang tao na mayroong ganitong gawain. Kaya kaya po natin pong itong tanggalin dahil tayo pong mga tao, nung una pa man, ay hindi po nagiinom ng alak, hindi po nagsusugal, at hindi po naninigarilyo. At mga gawaing mga mali at mga kasalanan. Kaya lamang po natin nagawa ito dahil nga po, dun sa mga nakasama po nating merong mga ganitong gawain. Ngayon, dahil po tayo po ay nakay Kristo na, nasa Diyos na, magdesisyon na po tayo na wag na po natin gawin ito. Bitawan na po natin. Amen? Amen. And number 2, sabi po dito, kahulugan ng bitawan mo ang mga bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos, mga relasyon o mga kaibigan na hindi tama o hindi nakakatulong sa iyong spiritual na paglaki. Ito po yung maganda. Hindi lamang po pala yung bisyo ang dapat bitawan kung ito'y maglalayo sa iyo sa Diyos. Dapat yung mga karelasyon mo rin o yung mga kaibigan mo rin na hindi tama at hindi nakakatulong sa iyong spiritual na paglaki, ibitawan mo rin pala dapat. Amen. Mabigat po ito. At talaga marami pong nabigo po rito. Eh bakit? Kung bibitawan yung karelasyon ko yun. Dapat mong bitawan yung karelasyon mo kung nilalayo ka niya ito sa Diyos. Kung inaalis yung pag-ibig mo sa Diyos, yung pakikipagrelasyon. Pag alam mo yung ganun yung karelasyon mo, bitawan mo na siya. Dahil isipin po natin na hindi po siya magliligtas po sa atin. Yung sarili po natin, yung pananampalataya po natin sa Diyos ang siya magliligtas po sa atin. At kung alam mo yung karelasyon mo o yung mga kaibigan mo ay hindi tama yung mga gawain at alam mong nasa kasalanan yung mga kaibigan mo at yung karelasyon mo ay hindi mo maakay sa Lord, bitawan mo na raw po ito. Hello? At tanong, kaya po ba ito ng mga Kristiyano na nagmamahal po sa Diyos? Naiwan niya, talikuran niya yung kanyang karelasyon at kanyang mga kaibigan. Amen. Lalo na kung ito'y nakatulong talaga sa buhay mo. Ang sinasabi po rito, kung ang mga karelasyon mo, kung ang mga karelasyon mo o yung relasyon, yung katipan mo, o yung asawa mo, o yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, ay nilalayo ka sa Diyos, iwan mo, bitawan mo, para hindi ka malayo sa Diyos. At kung yung kaibigan mo naman ay nilalayo ka rin niya
sa Diyos, bitawan mo yung kaibigan mo ito kahit best friend mo po siya. Dahil, mas magandang mawala na yung tao kaysa mawala yung Diyos. Totoo po ba? Na mas magandang mawala na yung tao kaysa mawala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya nga po, sabi po dito sa unang Pedro, chapter 3, verse 11, ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Para yung buhay raw po natin ay laging mapayapa, sabi ng Apostol Pedro, magdesisyon po tayo rin na hindi lamang po yung alak, sigarilyo, sugal at iba pa, kundi yung mga karelasyon natin na naglalayo sa atin sa Diyos at yung mga kaibigan na wala sa Diyos at dinadala po tayo muli sa dati nating gawin, bitawan na raw po natin. Para po pumayapa po yung ating buhay. Dahil hindi po papayapa yung ating buhay kung meron po tayo mga nakakasamang mga wala sa Diyos. Totoo po yun. Kaya minsan po yung isang Kristiyano yung nagbabackslide. Kaya kung bakit yung isang Kristiyano yung nagiging lukewarm, dahil meron po siyang mga kaibigan na hindi nakakilala sa tunay na Diyos. At meron siyang karelasyon o katipan at kasama sa buhay na wala sa Diyos. Pag ganun po yung naging sistema at naging ganun yung pamumuhay nyo, magdesisyon na po kayo. Eh pastor, mahal na mahal ko yung girlfriend ko eh. Gandang-ganda pa naman ako sa kanya. Tapos, iiwan ko lang siya ng ganun-ganun. Yes! Kung nilalayo ka niya sa Diyos, bitawan mo siya. Dahil maraming babae sa daigdig. Ganon din sa girl. Maraming boys sa daigdig. Lagi niyong tatandaan, maraming nilikha ang Diyos na babae at lalaki. Mas higit yung ibibigay ng Diyos sa yung girl and boy kung susunod ka sa kanyang panuntunan at kalooban. Kung alam mo talagang nilalayo ka ng girlfriend mo, ng boyfriend mo sa Diyos, bitawan mo na siya. Hindi yung makakatulong sa iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga, naririto yung kailangang tapang. Amen? Lalo na kung lalaki ka, kailangan meron kang paninindigan. Dapat pag sinabi mo, sinabi mo. Hindi yung sinabi mo, kinabukasan isang oras lang o minuto lang ay magbabago na yung desisyon mo. No. Dapat, pag sinabi mo, sinabi mo. Dapat ganun po yung ating mga paninindigan. And number 3, kahulugan ng bitawan mo ang mga bagay na maglalayo sa Diyos, mga bagay na material o mga ari-arian o maaari makapag-alis sa iyo sa tamang landas ng Diyos at makapagbibigay sa iyo sa pagkagahaman o pagkamakasarili. Ang ganda. Ha? Una, bisyo. Pangalawa, karelasyon, katipan, kaibigan. Pangatlo, mga bagay na material o mga ari-arian na maaari makapag-alis sa iyo sa tamang landas sa Diyos at makapagbigay sa iyo sa pagkagahaman o pagkamakasarili. Kaya pag gano'n na po, yung nararanasan po natin, bitawan na raw po natin. Kung ang mga bagay na ito o mga ari-arian na ito ay maglalayo po sa atin sa Diyos. Ano po yung material? Yan, yung mga nakikita nyo. Yung mga hawak nyo na cellphone. Yan, material na bagay po yan. Na kung alam nyo po yung cellphone nyo ay mas lamang na mahal nyo sa Diyos, bitawan nyo na po yan. Dahil mapapahamak lamang po. Ang cellphone po maganda pong gamitin yan doon sa mabuti. Ano po yung mabuti? Pag-share ng Word of God. Nakatulad ng ginagawa po ng ating mga kapatid na nag-share sila ng Word of God. At yung mga gawain po rito, sinishare po nila. Yan po yung mas katanggap-tanggap sa paningin po ng Diyos. Pag ganun po, manatili po tayong ganun, mag-share ng Word of God sa ating mga social media, sa pamamagitan ng ating mga CP. Yun po yung tama. Hindi yung sinishare po natin kung sino-sinong pilato, o kung sino-sinong tao, o kung sino-sinong mga nakikita po natin sa cellphone po natin. Dapat hindi. Kailangan maging wise po tayo. Kailangan maging matalino po tayo dahil isang bagay rin po yan na maglalayo po sa atin sa Diyos. Tingnan nyo, di ba? Minsan, mas mahal na natin yung CP. Kasi yung CP, pag nawala lang saglit sa tabi mo, hinahanap mo yan, binubungkal mo lahat eh.
para makita lang po siya. Mas daig pa yun sa aso yan, sa pusa po ngayon, sa generation po ngayon. Minsan pinag-aawayan pa po yan. Amen? Kaya maging maingat po tayo. Kaya pag yung material po na bagay na yan ay minahal na po natin, alam na po natin, malalayo po tayo sa Diyos, bitawan na po natin. At maging yung mga ari-arian, ano po yung mga ari-arian? Yan, yung mga kotse, mga sasakyan, bahay, gamit, tulad ng mga electric fan, TV, mga sound system. Pag alam po natin na nauhumaling na po tayo po dyan at nagagahaman na po tayo dyan, bitawan na po natin. At doon na po yung papasok yung pagkamakasarili po natin. Kaya minsan, di ba, nagbabago yung ating attitude pag minahal po natin yung mga bagay sa mundong ito. At dito na po yung pumapasok po yung salita po ng Diyos dito po sa Mateo chapter 6 verse 24. Nasabi po dito, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kaya, pag alam niyo po yung material na bagay o yung ari-arian, ay naglalayo o nilalayo na kayo sa Diyos, magdesisyon na po tayo. Bitawan na po natin po yung mga bagay po ito. Dahil lagi po natin tatandaan na mas mahalaga ang Diyos na lumikha kaysa sa mga material na bagay po ito. Ipapapalit po ba natin ang Diyos po natin sa mga material na bagay? Siyempre hindi po tayo papayag, lalo na po tayo mga naliwanagan na. Mga nakakilala na po sa Diyos. Mas priority na po natin po ang Panginoong Diyos. At dahil pag priority na po natin ang Panginoong Diyos, hindi na po tayo masisilaw sa mga bagay po sa mundong ito. Na kailangan naman natin, pero mas higit po nating bigyan ng halaga ang pakikipagrelasyon po natin sa Diyos. Dahil alalahanin po natin, kahit anong mahal ng bagay, o kahit anong ganda ng bagay, ito ay lumilipas. Amen? Ito ay nasisira. Ito ay nawawala at naglalaho. At hindi siya nananatiling bago. Kaya sabi nga po dito, na walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. O maging ang pera. Pag alam nyo, gahaman ka na sa salapi, control yourself na. At dapat, teka, hindi na tama ito. Ang pinapanginoon ko ay pera na, hindi na ang Diyos. Dapat, yung pera alipin ko lang. Hindi dapat itong gawing Panginoon. Dapat ganun po tayo ka-awareness sa mga pag-iisip po natin at sa mga buhay po natin. Pag alam na po natin na nalalayo na po tayo sa Diyos at nilalayo na po tayo ng mga perang ito at mga bagay na ito sa Diyos, magkaroon na po tayo ng awareness. Kailangan naroon na po yung ating pakikipaglaban sa ating mga pananampalataya at paniniwala at pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po, napakahirap, di ba? Na pag nakasanayan mo na, mahirap alisin eh. Kaya nga, tinuturo po ito ngayon dahil gusto ng Diyos na malayo na tayo sa pag-inom ng alak. Malayo na tayo sa paninigarilyo. Umiwas na tayo. Alisin na natin yung pagsusugal at iba pang mga kasalanan na nagagawa po natin araw-araw sa ating mga buhay. Lalo na kung tayo Kristiyano na.